Bakit kay ganda kay siglang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Tapos na ba ang lahat? Opo, maliban sa isang bariles na pinupuno ni Emil. Umabot ng 7 bariles ang lahat. Aba, marami tayong ani ngayon. Maraming salamat sa inyo. Higit na malaki rin ang kikitain nyo ngayon. Kung ganito ang aanihin natin taon-taon, malaking bagay, malaking pera. Hindi po namin kailangan ng pera. Sapat na po ang matuto kami kung paano mamuhay. Bakit naman? Kayo ang nag-alaga ng mga pananim at dapat lang merong kayong bahagi sa lahat ng kikitain. Hihingi lang po kami ng kaunting mais para ipagiling sa bayan. Magpapagawa po kami ng tinapay kay Aling Asya. Masarap siya magluto ng tinapay. Parang hindi na ako makapaghihintay. Kahit ganun lang po, masaya na po kami, Ginoong Bayar. Tumatanaw lang tayo ng utang na loob. Hindi na tayo makakabayad ng utang kina Ginoo at Ginang Bayar. Kahit pa man magtrabaho tayo ng habang buhay. Tamang sinabi mo. Dan, Po, meron lang akong importanteng gagawin. Maaari mo bang tulungan si Ginang Jo? opo, nasa bukid po siya, hindi po ba? Oo, Dan. Enjoy watching VitsTV.com. Dito. Ginang Jo, ako na pong gagawa niyan. Talaga? Sige, salamat. Ano po ang susunod na gagawin? Baka naman mapagod ka. Mabilis ka magtrabaho at isa rin naman si Nan sa mabibilis na kumilos. Tommy! Ikaw ha, hindi ka nagtatrabaho, nakatayo ka lang dyan. Magtatrabaho na po! Halika na, buhatin na natin. Halika! Hoy, Nan! Ano yun? Gagawa tayo ng ulat tungkol sa mga ginagawa natin sa bukid? Oo, bakit? Natatakot ka ba? Nahihirapan kasi akong gumawa ng isang ulat. Ano ba ang maaari nating gawing paksa? Nan! Nan! Nakikinig ka ba sa akin? Tumigil ka na nga! Kailangan sa'yo magkaroon ka ng sarili mong pagpapasya! Ituloy mo na yung ginagawa mo para matapos na agad tayo! Bakit po nagmamadali si Nan? Dahil sa walnut. Walnut po? Oo, nangako siya kina Rob at Teddy na mangunguha sila ng walnut. Bilisan mo, Teddy! Hintay! Hintay, Kuya Rob! Bilisan mo para marami tayong makuha! Sandali! Ito! Ang dami! Ayun pa! Isa, dalawa, tatlo, apat, anim. Mali, Teddy. 5 pagkatapos ng 4. 5? Anong susunod? Dito? Oh, narito na pala kayo. Namumulot ba kayo ng walnut? Opo, marami na po ako nakuha. Aka rin. Siya nga pala. Mag-iingat kayo sa munting mangumit. Mga umit? Wala pong mga umit dito. Ayaw nyo bang maniwala? Mga agilya! Huwag niyong kunin! Akin to! Alis! Alis! Sumalis kayo!
Ano ba kayo? Paano mo kaya sila mapapagbawalan? Bahala na nga kayo dyan. Ay nako, kinuha nilang lahat ng walnut natin. Ayoko sa Ardelia. Maawa ka sa kanila, baka nagugutom lang. Oo nga. Paunahin muna natin silang makakuha ng mga walnut. Jack? Jack! Kumusta? Kamusta? Jack? Rab, maaari mo bang puntahan si Ginoong Bayer? Pakisabi na nandito ako. Gusto ko sana siyang makausap. Aba? Oo. Wag mo sanang sasabihin sa iba. Alam ko. Jack! Kinuha ng mga Ardelia ang mga walnut namin. Maaari mo ba silang bantayan? Jack! Salamat! Taffy! Ha? Maraming salamat. Maligayang pagbabalik, Jack. Ginoong Bayer. Rob! Teddy! Nasaan kayo? Jack, natatandaan mo pa ba yung lugar na madalas mong kuhaan ng mga uod? Opo. Hintayin mo ako doon. Opo. Rob! Teddy! Rob! Nandito kami! Saan kayo nanggaling? Akala ko ba manguha tayo ng mga walnut? Rob, Teddy, meron na dito. Ang mga walnut ko! Nanguha na pala kayo? Bakit hindi mo muna pinuntahan ng mga kaibigan mo? Gusto ko po muna sana kayong makausap. Kasi po, pinabalik po ako ng tiyuhin ko rito. Kung tutuusin po, yun naman po talagang gusto kong mangyari, Ginoong Bayer. Pero hindi po pala dapat ako nagbalik dito. Sana po, tanggapin po uli nila ako. Sana nga, Jack. Ang totoo, hindi ko rin alam kung anong nararamdaman nila kapag nalaman nilang narito. Maupo tayo at mag-usap. Opo. Tulad mo, nahirapan din sila Dan at Nan nang dumating sila rito. Kung nagtiis sila para magbago, patas lang na maghirap ka rin, di ba? Pero binalik ko naman po kay Tommy ang pera at humingi po ako ng kapatawaran. Hindi pa po ba sapat ang ginawa ko? Hindi pa sapat yon, Jack. Kinakailangang patawarin ka muna nila. Alam mo, Jack, sa ngayon, mahirap na pagkatiwalaan ka pa nilang muli dahil sa mga nangyari. Pero magagawan mo ng paraan para manumbalik ang pagtitiwala nila sa'yo. Ngayon ko po tuluyang naunawaan na masama po palang ginawa ko. Nagagalak ako at nabuksan din ang isipan mo. Masama ang mangumit at magsinungaling. Pinakamabuti sa lahat ang maging tapat. Huwag mong kakalimutan yon. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Opo, gagawin ko po. Mabuti. Nasa panig mo lang ako. Siya. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa klase. Enjoy watching bitstv.com. Mga bata, nagbalik na si Jack, ang inyong kaibigan. Tinanggap na niya ang lahat ng kanyang pagkakasala. Nais na niyang magbagong buhay. Ibig kong tulungan niyo siyang magbago para sa kinabukasan. Anong gagawin natin? Saan? Tungkol kay Jack. May pakiusap sa atin si Ginoong Bayer. Magagawa ba natin yun? Ikaw, Nan, kaya mo ba? Ako?
Si Dan. Dan! Oo, pero paghahatian naman yun ng lahat. Katunayan, nagbigay na nga ako ng 5 piso. Nagbigay ka ng 5 piso? Talaga, Tommy? Nakaipon ka muli ng pera? Ay nako, nagsimula ang lahat sa perang yon. Hindi ko naman kailangan yon. Hindi na ako mag-iipon ng pera. Ipamimigay ko na lang para hindi na ako mawalan. Kung minsan, hindi rin maganda ang nagagawa ng pera sa mata ng tao. Hindi ba, Nat? Tama ka. May katwiran. Ayoko nang maghinala pa kanino man at mag-alala tungkol sa pera. Tama na yung nangyari sa atin noon. Kailangan gusto ko ang paksang iuulat ko bukas tungkol sa mga ginagawa natin pag-aaral sa bukid. Ano bang paksa ang gusto mong talakayin? Kakaibang paksa ang tatalakayin ko. Kamusta, Jack? Mamamasyal ka ba? Huwag kang malikot! Kailangan magamot ang sugat mo, Christopher Columbus. Pasensya ka na. Ah! Bakit? Masakit ba, Columbus? Tama na ito. Christopher Columbus? Teka, nasa siya? Narito siya, Nan! Salamat po. Parang ayaw po kasi niyang ipagamot ang kanyang sugat. Gumagaling ba ang kanyang sugat nang dahil sa gamot mo? Aba, opo. Gumagaling po siya. Ikinuha ko po siya ng tamang gamot na halaman. Mabuti naman. Si Dan po ang nagpayo nito. Sinabi rin po niya yung halaman na makakagamot sa pagdumi kapag ito daw po ay hinalo sa katas ng limon. May sinabi rin po siyang gamot para sa rayuma. Para po makakuha ng maraming gatas ng pusa, pakainin po siya ng nilagang damong tinik. Alam niyo, Ginang Jo, talagang gusto ko po talagang malaman ang tungkol sa mga halamang gamot. Kung may nais po kayo ipagamot, sabihin niyo lang po sa akin. Hayaan mo, sasabihin ko. Ginang Jo, ano yon? Tungkol po kay Jack. Bakit? Gustong-gusto ko po sana siyang batiin kanina pero hindi po ako nagkaroon ng pagkakataon. Nakita ko po siya kanina na palapit sa akin para po bang may gusto siya sabihin pero hindi ko po siya pinansin. Hindi ko pa po makakayang gawin ang gusto ni Ginoong Bayer. Salungat po sa aking kalooban. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyang pagkakasala. Nan, hindi naman namimilit si Ginoong Bayer kung hindi mo gusto. Gawin mo ngayon kung ano ang makakaya mo. Makakaya ko? Gusto mo ba maging kaibigan uli si Jack? Opo. Mabuti. Mahirap talagang gawin ito pagkatapos ng nangyari. Ngunit subukan natin. Gawin natin lahat ang makakaya natin. Nasaan ang mga tao rito? Wala na bang klase? Lumipat po sila. Doon daw po sila sa bukid mag-aaral. Ganun ba? Mabuti naman. Alam ba ninyo kung ano pinag-aaralan ni Staffy? Hindi. Tungkol sa kung alin ang higit na masarap, ang patatas ni Franz na inaalaga ang mabuti
O ang halamang carrots ni Tommy na pinababayaan at hindi dinidiligan? Anong ginawa niya? Nagpaluto siya kay Asya ng patatas at carrots at sa kanya, sa kanya tinikman. Oo, ganun nga si Stuffy. Pagkatapos kong matikman ng patatas at carrots, natuklasan ko na kapag lalong inaalagaan ng tanim ng mga gulay, lalong sumasarap ito. Sa susunod, patuloy ko pa rin tutuklasin kung paano papasasarapin ang mga tanim na gulay. Salamat po. Masarap nga ang patatas. Walang lasa itong carrots. Alam mo ba ang ibig sabihin nun, Tommy? Ano naman kaya ang pagkain ng iulat niya? Tahimik lang tayo. Tungkol naman sa espongha. Yan ang aking ulat. Aba, hindi naman pagkain yun ah. Tumahimik ka, Ned. Para sa kaalaman ng lahat, mahalaga ang espongha na matatagpuan sa ilalim ng dagat at nakadikit sa mga batuhan. Kinukuha natin ito at pinatutuyo. Sa maliit na mga butas nito, nakatira ang maliliit na mga isda at pagkaing dagat. May natagpuan nga akong kapirasong kabibi at buhangin. Kung ating susuriin, maraming gamit ang espongha. Una, maaari natin itong gamiting panghilamos. Ginagamit ko ang espongha upang mapanatili ko ang aking kagandahan. May mga taong ayaw maghilamos at hindi ito kaaya-aya. Pwedeng gamitin ang espongha sa kanila. Ang isa pang gamit ng espongha ay panggising ng mga taong ayaw gumising. Tulad halimbawa ng isang taong kapiling natin ngayon. Isang araw, kumuha si Mary Ann ng espongha at pinatuluan niya ng tubig sa muka ang taong ito. Tapos na ba ang pag-uulat mo tungkol sa espongha? Hindi pa ako tapos mag-ulat. Magandang paksa ang espongha na kinakailangan lamang ipagpatuloy ang talakayan upang hindi tayo mapatakan ni Mary Ann ng tubig sa muka mula sa espongha. Ito ang pag-aaral na isinagawa ko. Maganda ang mga paksang tinalakay nyo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Ginong Bayer, Huh? Ginong Bayer yung pong isa. Para saan naman yan? Maaari po ba? Pakibigay po sa kanya? Ngayon na ba yan? Opo. Sige, ngayon na. Halika, Dan. Ako po. Lapit na. Nat! Oo. Dito ka. Anong nangyayari? Dan, nagpapasalamat kaming lahat sa taglay mong kabaitan. Napagkasundaan naming lahat, nabigyan ka ng isang handog. Nais lang naming ipadama na mahal ka namin. Kung maaari lamang, natanggapin mo ito. Salamat. Buksan mo na ngayon, Dan. Oh, sige. Paano nyo nahulaan itong gusto ko? Alam nyo bang matagal ko na talagang gusto magkaroon ng instrumentong ganito? Salamat! Salamat! Ginang Jo! Ha? Hindi ko rin alam ang tungkol dito, Dan. Sila nagplano nito para sa'yo, hindi ako. Salamat sa inyong lahat. Enjoy watching bitstv.com. Dan, patingin ako ng teleskopyo mo. Teddy, hindi yan teleskopyo. Patingin naman yan, oh. Ang ganda, no? Ako muna, ako muna. Tumabas ako na dyan. Ay, patingin naman, oh! Patingin naman ako! Jack! Ikaw ang maunang tumingin. Ano pang hinihintay mo? Naghihintay din sila. Sige na, Jack, puntahan mo na. Jack. Halika, puntahan natin. Nat... Fritz? Dan?
Tingnan mo, Jack. Sige. Ano yan? Tangkay ng mais. Maganda. Maganda, Dan. Ha? Tingnan ko nga! Gusto ko yung makita. Una!